Nakaset up mo. Sige mo. Talaga magpaldakit. O sige, magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay tumayo pang makinig sa mga salita ng Diyos. Awit 97. Si Yahweh ay nakahari. Magalak ang buong mundo. Magsaya naman at magdiwang. Lahat kayong mga pulo. Ang paligid niya ay ulap na puno ng kadiliman. Kaharian niya ay matuwid at salig sa katarungan. Verse 5, ito ang mga kabundukan ay madaling nalulusaw sa presensya ni Yahweh, Diyos ng sandaigdigan. Sa langit ay nahahayag nga ang kanyang katwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Verse 11, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway, sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Kayong mga matuwid, kay Yahweh ay magalak, sa banal niyang pangalan, kayo'y magpasalamat. Ito ang mga salita ng Diyos. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Amen. Good morning, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus, at kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Ama, ang bawat isa sa amin ay nagpupuri, nagpapasalamat sa araw nito na pinagtagumpay mo ang bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay nandito sa iyong tahanan ng Goshen Community. Panginoon, naniniwala at nananampalataya po kami na may inihanda ka para sa bawat isa sa amin. Sa iyong kaluwalhatian at kabanalan, Ama, kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba. Patawarin po ninyo ang bawat isa sa amin sa lahat ng aming mga kasalanan, sa isip, sa damdamin, sa salita. Panginoon, salamat po na kaming lahat ay napatawad na. At sa oras na ito, Ama, malaya ang bawat isa sa amin na kami, Panginoon, ay tatawag sa iyo ng Ama, Ama ko. Salamat, Ama, na ikaw ay kasama namin sa lugar nito, sa Sunday service nito. Katwalhatian mo, kadakumpayan mo, Panginoon, ang inilaan at inihanda mo sa amin. Panginoon, habang po kami ay makikinig at nakikinig ng iyong mga salita, tabihan po ninyo ang bawat isa sa amin. Banal na Espiritu, pagharian mo ang bawat isa sa amin na hindi maaagaw ng kaaway ang salitang ibibigay mo sa amin. Tagumpay mo, Panginoon, ang inaangkin namin at sa buhay ni Doktora na gagamitin mo sa pagpapahayag ng salita. Naniniwala po kami na inihanda mo na siya. Kaya Panginoon, patuloy, Panginoon, na idaloy mo sa kanya ang iyong kapangyarihan, ang iyong mga salita na titimo sa puso ng bawat isa sa amin. Gawin mong matabang lupa ang puso ng bawat isa sa amin at ito'y mamumunga ng sandaang ibayo. Dakilang Diyos, dinideklara ko na ang lugar na ito ay pinabanal mo na sapagkat ikaw na Diyos ay banal. Hallelujah, hallelujah. Panginoon, lahat ng plano at pakana ng dyablo sa lugar na ito at sa buhay at pagkatao ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang lahat ng ito ay pinuputol namin at walang magagawa sa buhay ng bawat isa sa amin sapagkat, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay pag-aari mo. Salamat, dakilang Diyos, sa iyong gagawin sa aming kalagitnaan, sa araw nito, sa buhay ng bawat isa sa amin, at sa lahat ng miyembro ng aming pamilya. Salamat sa iyong lahat ng papuri, luwalhati pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen. Amen. Isa nga pong the best love offering para sa ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Panginoon.
Sabi po niya sa awit 100 verse 2 hanggang 5. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siya'y kusa. Lumapit sa presensya at umawit ng may tuwa. Verse 3, O si Yahweh ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat, tayo'y lahat na ninalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Verse 4, Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Hallelujah. Umawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Sabi niya sa verse 5, Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan. Pag-ibig niya ay tunay, laging tapat, kailanman. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong banal na salita. Handa na po ba tayo umawit sa ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya, umawit ng may pagpupuri. Ipagdiriwang natin si Yahweh. Hallelujah. Umaawit, nagpupuri, nagdiriwang ang lahat. Papuri kay Yahweh. 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 Lumalapit sa presensya mo, nagpupugad ang lahat. Papuri kay Yahweh, 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 sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Pinupuri at sinasamba. Hallelujah! Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari, sapat kailanman, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah! Kaya awitan natin, Panginoon. Hallelujah! Umaawit, nagpupuri, nagdiriwa ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yahweh, lumalapit sa presensya mo, nagpupuri ang lahat. Papuri kay Yahweh, Yahweh, Yahweh. Yes, Lord, hallelujah. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, pinupuri at sinasamba. Ikaw ang tunay na Diyos. Ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, di nagbabago, di nagbabago. Oh, ikaw ang tunay na Diyos, ikaw ang tunay na Diyos, hari ng mga hari. Tapat kailanman, yes Lord, hindi nagbabago. Si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Pagpapalay niya'y bunubuhos na Panginoon. Pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, Yahweh, sa ngalan niya'y may kagalingan. Yahweh, 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 sa Kanya'y may tagumpay. Yahweh, Yahweh, pagpapalay bumubuhos na. Yahweh, ikaw ang tunay na Diyos.
Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, yes Lord, tapat kailanman, hindi nagbabago, Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon, tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Hari ng mga hari, tapat kailanman, hindi nagbabago, hindi nagbabago. Siya ang ating Diyos, si Yahweh ang ating Diyos. Hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos, Panginoon. Hallelujah. Si Yahweh ang ating Diyos. Once again, si Yahweh ang ating Diyos. Thank you, Lord Jesus. Yahweh ang aming Diyos. Hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, Panginoon. Hari ng mga hari. Tapat at kailanman, Panginoon. Salamat. Hallelujah. Umaawit kami, Panginoon. Kami nang pupuri. Pinasasalamatan ka. Salamat sa pag-ibig mo. Hallelujah. Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, patuloy kaming umaawit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong sukdulang biyaya. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang, at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti. Sa lahat mo ginawa, niyakap mo, Panginoon. Niyakap mo ako sa aking kaluban. Inibig mo ako. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsa'y di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sukdulang biyaya mo. Hallelujah. Yes, Jesus.
Awitin po natin ating Panginoon. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulang ng habang at wagas mong pagsinta, habang walang kakayanan, habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako, niyakap mo ako sa aking karon. Inibig mo ako nang di kayang tumbasan. O Diyos ng katarungan at katwiran na kahit minsan di nabahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Pagkakasala, higit pa sa buhay, higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya, O Diyos ng katarungan, ng katwiran na kahit minsay di nabahiran ng kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Jesus, salamat Panginoon sa sukdulang biyaya. Hallelujah, Jesus. Salamat Panginoon, pinupuri ka, sinasamba kita Panginoon. Hallelujah, sa iyong karangalan, luwalhatin ang iyong pangalan. Hallelujah, Lord. Ikaw ang Panginoon na maitaas. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Ikaw ang maitaas. Mataas sa Panginoon. Mataas sa Diyos. Hallelujah. Salamat, Holy Spirit. Hallelujah. Ikaw at simula ang katapusan, Panginoon. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We magnify your name. Yes, Jesus. Yes, Lord. We worship you, oh God.
Yes, we speak the name of Jesus. Hallelujah. Pinupuri ka, pinawitan ka, sa iyong lahat ng papuri, sa iyong lahat ng kadakilaan, Panginoon. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, Diyos ng katarungan, ng katwiran na kahit minsa'y di nabatiran ang kabanalang kalwalhatian. Salamat sa sukdol, biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa ating mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Salamat sa sukdulang biyaya mo. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Jesus in this place, oh God. We magnify your name. Hallelujah. Salamat sa sukdulang biyaya. Thank you, Lord. We receive, oh God. Hallelujah. We receive, Panginoon, for yung biyaya at pagpapala. Hallelujah. Jesus, thank you, Lord. Hallelujah, oh God. Jesus in this place. Jesus. Yes, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito po ang bawat isa sa amin, Panginoon Jesus. Pinupuri ka at pinasasalamatan sa mga sandaling ito. Lord, salamat sa iyong banal na presensya na siyang tumatabi sa buhay ng bawat isa sa amin sa umagang ito. At sa pamamagitan po ng buhay na ito, Panginoon, nakaloob mo bilang isang regalo. Maibalik po namin ang lahat ng kalwalhatian at pasasalamat sa umagang ito at sa bawat araw-araw. Lord Jesus, tabihan mo po kaming lahat. Maging, Panginoon, ang iyong lingkod na narito sa umagang ito, hindi po ako karapat-dapat, ngunit sa pamamagitan mo po, Panginoong Jesus, minarapat mo po na makapag-deliver po tayo ng inyong mensahe sa araw na ito. Salamat, dakilang Diyos, na ang bawat maririnig namin ngayong umagang ito ay magkakaroon, Panginoon, ng reflection sa aming mga buhay upang maging sandata namin sa lahat po ng aspeto ng aming buhay. Upang, Panginoon, patuloy na ang aming pananampalataya ay lumago at lalago sa pamamagitan mo, Panginoong Jesus. Lord, iwaksi mo po ang lahat ng nasa aming isipan sa umagang ito, bagkus ikaw lamang po yung maging sentro ng aming buhay, ng aming kaisipan, at sa Sunday service na ito, Jesus, may you be the center of everything today. Lord, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, iwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Isang the best na palakpak nga po. Ayun po, kamusta po ang lahat? Matagal na naman na hindi ko po kayo nakita. Ang lalaki na ng mga bata. Parang dapat, Pastor, may children's ministry na dapat yata tayo. Dami na nila. Wala pa si ako.
Ay, ganon. Nabibigla po ako kasi yung si Queen na pala yun. Okay, praise God. Ngayong umagang ito, mag-share po ako base po sa binigay po sa akin ng Lord na inspiration. Pero more of siguro, experience po siya. Ipinaranas niya muna bago ko po maituro po sa inyong kalagitnaan. So, let's go to our lesson po. Ang pamagat po ng lesson natin or yung ituturo ko po ngayong umagang ito ay pinamagatang from barrenness to fruitfulness. Mula sa kawalan tungo sa kasaganaan. Yun po ang ating katuraan sa umagang ito. So, bago ko po ibigay yung teksto natin, i-share ko lang po yung ating yung kung bakit po tayo nag-come up dito po sa title na ito or dito sa katuruan na ito. So sabi po ng Lord, kasi excited ako tuwing nag-change po yung buwan, di ba? Katulad nga po ng pagkwento ko po sa inyo dati, I'm very excited tuwing darating po yung ika-first ng buwan, like October 1, susunod November 1, yung mga ganun po. Kasi naghihintay po talaga ako ng message ng Lord para sa kabuuan ng buwan na yon, na magiging magiging to equip para maging ganap ka na mapagtagumpayan mo yung mga araw-araw na pagdaraanan mo sa loob ng isang buwan. So ito po yung sabi ng Lord ito po yung mensahe po niya, the more you strip away, the more dependent you are in the Lord, thus trusting Him in all our ways. Tapos may sumunod, there may be long walks in the wilderness, but you will enjoy the journey because the Lord will lead you to the season of breakthroughs. So ibig sabihin po nun, may mga bagay po kasi talaga na kailangang maalis sa buhay natin for us to become dependent po, maging dependent po talaga tayo sa Lord. So, kumbaga, parang kang hinuhubaran, parang inaalis niya lahat yung mga bagay na nagsisilbi na nagiging kalakasan mo, pero spiritually, siya yung magiging kalakasan mo. Okay? So, ngayon, kapag natatanggal po kasi yun, naalis sa buhay natin, the more we become dependent sa Lord. The more naman, kapag nagiging dependent tayo, nadidevelop po yung pagtitiwala natin sa Kanya sa pamamagitan po ng ating pananampalataya. Minsan po sa kawalan, sobrang matagal po na nag-i-stay tayo doon. So pag sinabi nating kawalan, pwede pong spiritual, yung barrenness, pwede po siyang maging simbolo as spiritual, may emptiness, pwede rin po siyang material, like talagang materially kawalan po talaga. Pero the moment na naranasan natin yon, remember na magtagal man po tayo dun sa stage na yon, remember na meron pong season na magkakaroon po ng mga breakthroughs. So let's just wait for that season. Parang naranasan ko po, sabi ko nga, for the past months, like July, August, September, parang it was very difficult para sa akin na suugin ko yung mga buwan na yon. Tapos sabi ko, alam niyo po ba yung kantang Wake Me Up When September Ends? So yun na lang yung kanta ko. Pwede bang matulog? Tapos Wake Me Up When September Ends. And then here comes October. Hindi pala mahirap. Stripping away. Talagang tatanggalin niya sa'yo lahat. Hanggat sa wala ka nang makapitan sa sarili mo, but bagkus, ito turn out niya yung faith mo na magiging dependent ka sa Lord, and from being dependent, trusting Him in all your ways. Bawat galaw mo na niyan. Diba? So, it was, excited po talaga. Yun nga po, katunayan nga, last week, bago po itong week na to, medyo mas sobrang challenging kasi po
Dahil yung mother ko, meron po siyang dinaranas na vascular dementia. May kasama po kami sa bahay, nag-day off. Yung pinsan ko, umuwi po para palitan po yung kasama namin na nag-day off. But unfortunately, nakita ko sa CCTV namin na wala na siyang kasama sa bahay. So I rushed from Capas to Paniki po para kunin siya. So for the whole, mula nung Sunday, hanggang ngayon, nasa bahay po namin si Mama. But may unexpected din po na nangyari kasi it was Thursday ng umaga nung tinawagan din naman ako ng mga klase ng anak ko na sinugod po siya sa PGH. So, dahil wala po kaming kasama sa Capas, hindi na po ako nag-atubili na mag-isip pa kung sino yung kahagilapin kong kasama. By faith, iniwan ko po si mother sa bahay. So, pumunta po ako ng PGH and ayun po, with that kind of faith, God works in everything. Okay po? So, ang ating teksto po sa umagang ito ay mula po sa Exodus chapter 16 verses 31 hanggang 35. So, ang sabi po niya dito sa Tagalog, mana ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. So imaginin po natin kung ano yung manna from heaven. So sabi niya sa verse 31, ang itinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito'y parang buto ng kulantro, maputi at lasang galyetas na minasa sa pulot. So parang lasang gatas na manamis-namis. So sa verse 32, sinabi po sa kanila ni Moises, ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salop ng mana. Itatago ninyo ito upang makita ng inyong magiging mga anak at mga apo ang pagkaing ibinigay ko sa inyo nang inilabas ko kayo sa Ehipto. Verse 33, sinabi naman ni Moises kay Aaron, kumuha ka ng isang banga at lagyan mo ng kalahating salop ng mana. Pagkatapos, ialay sa harapan ni Yahweh. Ialay sa harapan ni Yahweh sa loob ng kaban ng tipan ng palayok ng mana. Pagkatapos ialay mo sa harapan ni Yahweh upang itago para sa magiging mga anak at mga apo. Verse 34, gaya ng iniutos ni Yahweh kay Moises, inilagay ni Aaron sa loob ng kaban ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang sa dumating sila sa Kanaan. So, ito po yung word ng ating Panginoon sa araw na to. So, ngayon po, yung kwento po dito, from doon po sa verse, sa unang verses po niya, sa verse 1, 2, 3, 4 onwards po, nandun po sila sa isang lugar from Elim. Elim is a place wherein isa po siyang parang oasis. Kumbaga parang sagana. Nandun po lahat ng kasaganaan, ng plenty. Narito na po sila at tatawid. Kasi papunta po sila ng Sinai. Dun sa Mount Sinai is a place wherein they will meet God. Kaya lang between that Elim and Sinai, nandun po yung desyerto ng Zin na kung saan alam nilang dadaanan nila. So, in their minds, siguro, probably, they are expecting na pag disyerto, anong makikita natin sa disyerto? May mga kawalan, buhangin. So, nandun lahat ng challenges. Kasi disyerto, mainit, dry, walang tubig, wala lahat. So, ganun po yung pagdadaanan nila bago nila i-meet si God doon sa Mount Sinai. Sa Mount Sinai kasi doon nila i-meet. Ngayon,
bago sila makatawid from Elim to Sinai, may desert doon. So yun yung challenge para sa kanila. So, ganun pa man, ano po yung makikita natin or mapupulot natin dito? Ngayon, nung papasok na sila doon, they remember God, they remember their past. Ano yung naisip nila? They remember their past sa Egypt. Ano ba nangyari sa Egypt? Kumakain sila ng masasarap. Kumakain sila ng puro karne, sagana. So, yun yung naalala nila. Pero, hindi nila naisip yung plano sa kanila ng Panginoon nung inilabas sila sa Egypt. Diba? Papunta sila sa Kanaan. Ano yung Kanaan? A land flowing with milk and honey. So, na doon yung kasaganaan. So, hindi nila, naalala nila yung past nila sa Egypt, pero hindi nila alam at hindi nila alam yung plano sa kanila ng Diyos papunta doon sa promised land, papunta doon sa land ng kasaganaan. So, di ba po? So, with regards to that, nawala pa. Pagdating po nun, dahil hindi nila alam yung plano sa kanila ng Diyos, napalitan. Ano yung nangyari? Napalitan yung mga singing, yung mga praising nila sa, pagrereklamo. So, napunta sa pagrereklamo, instead na pagpupuri at pagsamba sa Diyos yung kanilang dapat nataglay, pero ano yung nandito na sa kanila? It's more on complaining. It's more on mga reklamador na sila, andun na po lahat. Kaya, ang masaklap, na-twist po yung past nila to support their complaining. Kasi papasok na sila sa desierto eh. So parang, di ba po, kumbaga, i-reflect po natin sa ating mga sarili right at this moment po, di ba? So madalas po ba na kapag nawawalan po tayo or nakakaranas po tayo ng mga trials at mga pagsubok, ganito din po ba yung ating mga nagiging response sa ating mga pagsubok? Katulad din po nila ba na nagreklamo, nag-complain, na umaangal, sa konting hirap, umaangal na, sa konting kawalan, may mga sinasabi na tayo na ganito, ganyan. Lahat na, di ba? Are we like that? Ganun po ba tayo? Okay. So ngayon po, kailangan po natin yung baguhin yung mindset natin kasi sa tingin ko po, no, hindi pa kasi nila nararanasan eh. Hindi pa sila nakapasok doon sa desert, sa Zin. Nandun pa lang po sila sa Elim. So, papasok pa lang sila. So, yung pag-complain nila, it's more on the mindset na meron na silang napaperceive na hunger, starvation, taggutom, mapapabayaan sila. Yun na yung napiperceive kasi nila bago pa sila makapasok eh. Actually, hindi pa nangyayari eh. So, nandun na, nagko-complain na sila, murmur na sila. So, paano pa kung naranasan na nila actually yun? Ano nang mangyayari? So, ngayon po, ano po ba yung itinuturo sa atin ng Panginoon? Ano po ba yung itinuturo sa atin ng Panginoon patungkol po dito po sa ating kawalan? Di ba po? We are not exempted. Everyone is not exempted po dito sa kawalan. Kasi everyone, lahat po nakakaranas po ng kawalan. Pwedeng spiritual, pwedeng material, lahat na po. I believe po na lahat po ng tao nararanasan po ito. Or nararanasan yung mahirap na buhay sapagkat ito po talaga yung katotohanan. Kaya lang, despite itong katotohanan na ito na nakikita natin, meron po tayo dapat na matutunan. Meron po tayo dapat na maging gabay or maging sandata upang mapagtagumpayan po natin itong paglalakbay natin na ito. Okay? So, ano po yung tinuturo ng kawalan sa atin? So, number 1, katulad nga po ng shinare ko sa inyo kanina, sabi niya, the more you strip away, the more dependent you are in the Lord. So, number 1, you are dependence. Matututunan po natin yung dependence in God's miraculous power. Okay? So, dito po sa
dependence natin sa God's miraculous powers, this reminds us na hindi po natin pwedeng ma-underestimate ang Panginoon pagdating sa miracles. Kasi sabi nga po natin, sabi nga po, lagi pong sinasabi ni Pastor katulad po ng, ano yun, yung vision, ano po ba? Yung ano natin sa Goshen. Goshen is, ano po, yung, Ate Abby, nakalimutan ko na yung pinag-aaralan natin. Power demonstrating church. Sabi ni Pastor, dapat ilagay natin sa sarili natin na ang miraculous power ng Panginoon, hindi lang nangyari nung panahon ni Jesus, but bagkus every day. Let's meditate this at we cannot underestimate we cannot underestimate God when it comes sa paggawa ng mga mirakulo hanggang ngayon po. Existing po yan. Kaya yun po. So God is we must dependent on God's miraculous power. Kasi, kumbaga, sa doctor na nag-specialize sa bawat mga, may internist, may cardiologist, si God naman, He specialized in miracles. So, tandaan po natin yan. Yan po yung specialization ng ating Panginoon. He specialized in miracles when things seems to be impossible. Okay? When seems to be impossible. So, yun. Kaya lang may kailangan, may ingredients dito. Hindi naman pwedeng ang ating Panginoong Diyos ay a miracle working God. Syempre, katulad po din ng doktor na pinuntahan mo, na na-specialista sa puso, kung hindi ka naniniwala sa kanya, wala kang faith sa kanya na specialista siya, useless. Ganon din po ang Panginoong Diyos. He cannot perform miracles in our lives kung wala tayong faith. Amen. Okay? So we need faith for God to work in us yung kapangyarihan ng kanyang mga mirakulo. So nagigets po ba natin? Amen. So, di ba? Parang go na kayo sa disyerto ngayon. Masarap sa disyerto. Okay. So, nainip na po ba kayo? Pupunta na sa disyerto? Okay. Kaya, di ba sabi niya po doon sa verse 35, Exodus chapter 16 verse 35, sabi niya, mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng 40 taon hanggang dumating sila sa Canaan. Imagine that mana, sa loob ng 40 years. So, saan galing ang mana? Galing siya sa heaven. Sabi nga dun sa English, yung mana daw, it rained from heaven. Imagine nyo yun, paano magkakaroon ng mana mula sa heaven, di ba? Babagsak na lang sa inyo, pupulutin nyo na lang. So that's miracle. That's something we can look upon the Lord kapag gumawa po siya ng miracle sa buhay natin. Kaya, yung bawat kawalan ninyo, pwede po yan na matransform na depende po sa atin. Kung gusto po natin gayahin yung mga Israelita, magtagal ng 40 years, kayo na pong bahala. So next, sabi po ang pwede po nating matutunan, katulad nga po nung na-share kanina, trusting Him in all our ways. Tayo po ay dapat na magtiwala sa Kanya sa lahat ng ating mga gagawin. Diba? Sabi niya po sa Jeremiah chapter 17 verse 7, blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. At isa din po na na-inspire ako mula po sa Romans chapter 15 verse 13, sabi niya, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope and the power of the Holy Spirit. So imagine mo yun, kapag pala you trust Him in all our ways, andun nagre-rest sa atin yung kapangyarihan din po ni Holy Spirit. And also, yung pag nagkaroon tayo ng confidence sa Kanya, so nandyan lang po yung peace, nandyan lang po yung joy, na kahit alam mo na walang-wala ka today, masaya ka, tahimik ka, payapa ka, kasi you have put all your trust and confidence
unto our Lord. Diba po? Amen. So now, another po na matututunan natin sa kawalan is yung season po ng testing. So bago pa lang po sila pumasok dito po sa pagdaraanan nila sa Desert of Zin, sinabi na pwede silang dumaan sa testing. So sa testing na yon, sinabi ni Yahweh mula po sa Exodus chapter 16 verse 4 to 5, sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit araw-araw. Palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Verse 5, tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanila ng pupulutin at ihahanda. So ano yung tinitest ng Lord sa atin sa tuwing nakakaranas tayo ng kawalan? Ano yung gusto po niyang subukan sa atin? Patience. Patience, ano pa? Pagsunod. Sabi niya dun sa verse 4, di ba? Sabi niya, sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking tagubilin. Ano ba yung tagubilin ng Panginoon? Napakasimple lang naman yung sinasabi ng ating Diyos doon eh. Pumulit kayo, di ba? Nagpaulan sila ng bana ang Lord. Ang Diyos, di ba? So mamumulot sila. May sinabing measurement eh. Ito lang yung pupulutin nyo. At yung pupulutin nila, sapat lang sa buong araw. Kasi kinabukasan, panibago na naman. So ibig sabihin, yung mga namulot, syempre yung mindset nga nila. Ang problema minsan sa atin is yung mindset. Yung mindset nila, paano na yung bukas pag hindi nagpaulan ng Lord? So namulot sila ng namulot ng sobra. Kaya lang, nung timbangin nila, yung namulot ng konti at yung sobra, pareho lang. So, kailangan, ano po yung dapat natin gawin? So, we need to change maybe itong mindset din natin. Kung ito po yung nagiging battleground natin, para hindi po tayo makapag-move on dito po sa sitwasyon ng ating buhay, we need to change our mindset. Di ba po? Kasi ito po yung battleground eh. So imagine mo yung namulot ng konti at sobra, yung tinimbang, sakto lang po. So yun po, itetest po sa atin ng Panginoon yung ating obedience na tinatawag or yung pagsunod natin sa Kanya. Di ba po? Tapos di ba, sa ika-6 na araw, mamumulot sila ng doble. Kasi, bakit? Sunday. Kasi yung kinabukasan Sunday, Sabbath day. So ano yung dapat na gawin natin tuwing Sabbath? Mangilin. Di ba po? Kaya, di ba, yun yung tinitest sa atin ng Panginoon during times na nagkakaranas po tayo ng disyerto or kawalan sa ating buhay. The Lord test our obedience. Kasi pag Sunday Oo, yung Sunday nagtatrabaho pa tayo eh. Nagra-rush pa. Oo. Yun po. And then, na-amaze lang po ako na yung manna from heaven, sabi niya doon sa, marami po kasi siyang tawag. So, itong testing po na ito, by the way, ito pong testing na ito, may isa pa po siyang itinitest sa atin. Tinitest din po niya yung inyong trust para sa kanya kasi most likely kapag nandyan po yung kawalan, tinitest din niya yung faith natin. Why? Kasi kunyari walang-wala na. And then suddenly, nagpadala siya dun sa hindi mo inaasahan na pagkakataon na darating sa atin. Kunyari, wala na tayong isasaing. Tapos, alam ng Lord yun eh, wala ka nang isasaing, wala na tayong isasaing. So, suddenly, in an unexpected way, may darating na hindi mo inaasahan na yung taong yun, bibigyan ka pala na isasaing mo for that day. Di ba ganun po ang Lord? The Lord tests also our faith. Aside from obedience,
tinitest din niya yung faith natin. Kasi, most likely, kapag meron kang pananampalataya sa Kanya, ipapakita din niya sa'yo yung provision niya in an unexpected way. So, hindi natin inaasahan na mangyayari at gagawin niya para sa atin. Katulad nga po nung mana, bakit inaasahan ba ng mga Israelita din na magpo-fall down na bread from heaven? Mana is a bread from heaven. And according to Psalm 78 verse 25, ito daw po ay angel's food. Diba? Wow, napaka-special. So, sabi po sa Psalm 78 verse 25, sabi niya, men ate angels' food. He sent them food to the full. So, kaya sa loob ng 40 years, sa loob ng paglalakbay ng mga Israelita, never sila na nagutom because there is a manna from heaven. So remember po natin yun there is always a manna from heaven for all of us as we obey Him, as we put our faith sa Kanya. Kasi tinitest niya ang lahat ng ito sa ating kalagitnaan. Okay? So yun po. Kumbaga parang yung totoo po, sa totoo lang, hindi po, although ang nakikita natin walang-wala na tayo, pero never na yun po yung magiging ma-perceive nyo na walang-wala tayo. Meron po tayong resources. Hindi lang po natin nakikita or nagagamit pa. So yun po. Next po na matututunan natin dito po sa barrenness is a season of waiting. Ayun. Sabi nga po ni Pastor Nat kanina, patience. So, tinitest po sa atin yung paghihintay po natin or yung patience natin. Kasi, ginagamit din ito ng Panginoon upang maging maturuan tayo sa paglalim ng ating pananampalataya. Okay? Tinuturuan po niya tayo na lumalim sa ating pananampalataya at tinuturuan din niya tayo na maging matiyaga. Kasi, ang lahat ng bagay po ay darating according sa pakapanahunan ng ating Panginoong Diyos, katulad nga ng sabi niya sa Ecclesiastes chapter 3 na there's a time for everything. Okay? There's a season for everything. So yun po. So pag nakita niyo na po at naranasan niyo na po itong barrenness na tinatawag natin, kailangan lang po natin na mag-antay, maging matiyaga at manampalataya sa ating Panginoong Diyos. Okay? So number 5, malapit na po tayong matapos sa paglalakbay. So number 5 po is a period of transformation. So during barrenness, ito po ay isang instrumento para tayo po ay matransform din. Okay? Matransform in a way na mas lumago pa, lumalim pa. Kasi naniniwala po ako na ang sabi po at pangako ng Diyos, anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Ibig sabihin noon, kung dati tayo na makasalanan, isang na tayong bago nilalang, kung dati mahirap po tayo, alam ko kung babaguhin ng Lord din sa atin. Kung dati walang-wala tayo, babaguhin niya po ang lahat. Kasi ito po yung sabi niya, it's a period of transformation. At lahat po ng nararanasan natin, God can turn everything into good according to His purpose. Imagine po ninyo, sabi po ng Romans 8:28, so chapter 8 verse 28, sabi niya, and we know that in all things God works for good, for those who love Him and who have been called according to His purpose. So, gaano man na nakikita nyo yung isang sitwasyon nyo na hindi umaayon sa inyo, God can transform that para umayon po according to His purpose sa buhay ng bawat isa sa atin. Naniniwala po ako na anyone who is in Christ, bago ang lahat sa atin. Wala na yung kahirapan, wala na yung mga sakit at karamdaman. He can turn everything into for our own good. Okay? So now, excited po ba kayo? Okay, next.
sabi po, pwede po nating matutunan din ang manifestation. Kanina po, dependence sa God's power, God's miraculous power. Ngayon naman, it can also be a manifestation of God's power in our healing. God manifestation in our healing and also in our barrenness. So sabi po niya sa Jeremiah chapter 30 verse 17, ibabalik ko ang kalusugan mo at pagagalingin ko ang iyong mga sugat. Kayo'y tinawag nilang mga itinakwil, ang Zion na walang nagmamalasakit. Meron po. May nagmamalasakit po sa inyo, kundi ang Panginoong Diyos. So ang lahat ng mga sakit, ang karamdaman, lahat ng barrenness sa buhay natin, ito po ay gagamutin, ito po ay paggagalingin lahat ng ating Diyos. Naniniwala po ba kayo? Yes po. Sige po. Bigyan po natin ng the best na palakpak ang Lord. So next po, number 7, ito na po yung last. Sabi niya, it brings hope and encouragement. Sabi po ng Isaiah chapter 40 verse 31, but those who hope in the Lord will renew their strength. So, very simple lang po yung instruction niya sa Isaiah. Those who hope in the Lord will renew their strength. Nandun man po tayo sa disyerto, dun sa barrenness, but when we hope in the Lord, He will give you the strength na magpatuloy pa sa alakbayin natin. Kasi sabi niya, will renew their strength. They will soar on wings like eagles. Grabe. Taas nun ah. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. Yan po yung ibibigay sa inyo ng Lord when you hope in Him. He will renew your strength. Imagine nyo, tatakbo kayo pero hindi kayo mapapagod, magugulumihan. You will walk pero hindi kayo makapagod. Kasi ang strength niyo comes from the Lord. Okay? So ngayon po, ito pong ating mga, alam ko po, sa barrenness, may kanya-kanya tayong istorya. May kanya-kanya tayong version. May episode 1, episode 2, tapos may season 1, season 2 pa. May chapter. Never ending po yung ating nararanasan. Parang wala ng katapusan po. Pero katulad po ng mga Israelita na naglakbay ng 40 years dun po sa disyerto, hindi po sila nawalan ng mana, hindi po sila nawalan ng kalakasan, hindi po sila nawalan ng provision, at higit sa lahat, hindi po, ano yung Tagalog? The Lord did not leave them yung presence niya, diba? Yung presensya, hindi sila iniwan ng kanyang presensya, diba? From those 40 years ng paglalakbay nila, hindi sila iniwanan ng presensya, at yun yung pinaka-importante sa lahat, hindi tayo iniiwan ng presensya ng ating Panginoong Diyos. Diba po? So to conclude, sabi po, yung mga istorya natin na yan, ito po yung tandaan nyo. Alam ng Panginoon yung struggles nyo, yung pains ninyo, nasaktan kayo, nasaktan kayo ng todo-todo, nagkaroon kayo ng mga challenges na sobrang dami at halos hindi ka na makaahon. Pero, tandaan ninyo, meron siyang kapangyarihan na baguhin ang sitwasyon ng bawat isa sa atin dahil sa kanyang miraculous power, dahil sa kanyang miraculous power, pwede niyang gamitin yung mga circumstances natin para mabiyayaan tayo ng sobra-sobra. Kaya po, ito pong panahon ng ating mga disyerto or kawalan, ito lamang po ay pagsubok, ito lamang po ay transformation, ito lamang po ay ginagamot ang lahat ng mga sugat natin
upang lalo't higit na lumaga po tayo sa ating pananampalataya. Kaya, together, hindi po nyo yan kaya mag-isa. Kaya kailangan natin po ang community na ito. Ang Goshen Community Church, kailangan natin ito for us to pray with one another. So, yun po. And also, pinaka-importante sa lahat, alam po natin na sa barrenness na ito, God's presence is always with us. Kaya antayin niyo lang po, pagkatapos ng barrenness, andyan na po yung fruitfulness natin. Amen? Thank you. And ngayon, meron lang po ako. There was conviction lang po sa akin kasi na can we have partners po to pray for one another? Kasi alam ko po, hindi po madali yung pinagdadaanan ng bawat isa. But pray lang po, kahit short prayer lang po. Partner po, get your partners and let's pray for one another lang po. Yung ano po nila, kung pwede po makuha yung request nila, let's pray for one another. Na sa pag-undergo po natin ng season ng barrenness, magkaroon po tayo ng fruitfulness. So, kahit 5 minutes lang po. Alika, tayong dalawa. Pag-pray tayo. Alam mo mag-pray? Kasi, Evelyn, Ako, sige po. I know na hindi po madali po yung ating paglalakbay sa barrenness. So, let's pray for one another po. And then, kung may request po na prayer, you can say to your partner. And then, yun po. Ikaw. Anong pangalan? Ano gusto mong ibigay natin? Alam mo nga po, naniniwala ka kay Jesus, malamig ang Salamat sa pagpapagaling mo dahil Lord, bigyan mo sila ng kapanagtagan ng buhay, kabayapaan, kasalanan at sa kanangkahan sa hari. Ikaw, Panginoon, ay kami na makilala sa pagkakulang sa totoo at tamang paraan. Hindi ko kami makilala sa atin. Pagpalain mo lahat ng gawa ng kanyang Panginoon. Maawa ka po, Jesus. Pagpalain mo si Inang, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, sa iyong anak, ang kanyang manugang, ang kanyang apo. O Diyos, sa kanyang buhay, tunay na ikaw ang makilala. Ikaw ang makaunang kaya tama sa Diyos dito. Ipapahal sa kanyang sasakay. Ipapahal ko sa aking pamilya o kung kilala at Diyos sa Diyos. Amen. Okay po. Let's okay. Tayo pa tumayo to close this in prayer. Maraming salamat po, O Diyos, Ama at makapangyarihan sa lahat po, Panginoon, ng ginawa mo po sa aming buhay sa araw na ito. Lord Jesus, maraming salamat po dahil ikaw po ang dakilang tagapamagitan sa amin. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan at salyuhan mo po ang bawat panalangin sa araw na ito. Dakilang Diyos, ibinabalik po namin sa iyo ang lahat ng papuri, luwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.